Good morning po. Kumusta po? Kumusta po tayo ngayong umaga? Isang papuri sa Panginoon na tayo magkakasama-sama muli. Mag-aaral ng salita. Papuri siyempre ngayong umaga. Pero bago natin ngayong lahat ng bagay nga, hindi po na muna tayo tumayo. Tayo po magpupuri papasalamat sa Kanya. Tayo po pumigit ng langit. Ama na sa langit, tunay na kami nagpuhan. Pupuri, magpapasalamat sa Lord sa lahat ng bayan ginagawa sa aming buhay. Thank you Lord sa isang napaganda umaga, sa isang gabi ng kapahingahan. Salamat Lord, kaya hindi patawad sa aming mga kasalanan. Lord, malapit kami sa inyong umaga, may kasiyahan sa aming mga puso. Napupurihin ka, itataas ang iyong pangalan, Panginoon. Lord, i-bless na po ang bawat isa sa lahat ng gaganap para sa iyong gawain, sa mga maabot at matutog. Ganyan pa sa aming pastor. Panginoon Jesus, humihingi kami ng tawad sa anong pagkakasala namin. Alam namin Lord na magiging maganda lamang ang aming pagpupuri sa iyo, magiging maayos lamang lahat na aming gagawin kung magiging malinis kami sa iyo harapan. Kaya Lord, patawarin nga po Lord ng isa ng mga pagkukulang, mga kasalanan na gagawa. Lord, i-bless namin makasama, wala pa po sila rito, pero alam namin Lord na hipuin mo ang kanilang mga puso na maalala ka Panginoon sa umaga ito na mayroong isang magandang gawain para sa iyo. Pero ikaw mag-ingat sa bawat isa dahil nga ang gusto ng Panginoon makisagpita sa lugar na sambahan ito. Lord, maraming salamat po sa iyo. Tunay na napakabuti mo sa bawat isa. Kaya po Lord, hayaan mong tanggapin ang aming mga pabuhay pagsabat doon sa awitan ngayon po naman sa pag-aaral ng resulta. Kaya maraming salamat po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli po, good morning po sa ating lahat. Amen. Good morning po. Amen. Pagkakasama po yan natin Panginoon. Amen. Hindi po palakpakan po natin natin Panginoon. Hallelujah. Bago tayo mag-start, kaway-kaway po natin yung mga kasama natin. Kaway-kaway po natin.
Kumusta po ulit? Purihin ng Panginoon, napagandang awitan. At sabi nga, napakasarap ng puri sa Panginoon. Kung gaano yung iba yung nasasarapan sa pag-video okay. Ayan. Sana po dito ganun din. No? Parang video okay din, di ba? Pero sa mga ito yung the best. Kasi yung lyrics ng mga kanta talagang nandyan para sa Panginoon. No? Kaya purihin siya sa napakagandang awitan. Ngayon po idadako tayo sa pananalangin para po sa mga bata. Kaya alam ko po, wala na po ibang bata ngayon dito. Pero meron pa rin naman po tayo mga bata na kasama dyan. Gayun yung mga pwede hindi natin kasama, isama po natin sa prayer. Napakahalaga po na patuloy na ang mga bata ito yung nilalapit natin sa Panginoon. Kaya tinatawagan po sila dito sa harap. Ibigay po natin ang pagpapala sa kanila. So, iulit po ating mga kamay sa kanila. Yes, Lord, hallelujah, Lord. Pupuli pa kasama nga po kami, Lord, sa inyo. Tuloy na kasiyahan yung binibigay niyo sa amin sa pamagitan ng mga batang ito. Kaya po, Lord, sa umaga ito, patuloy namin silang tinataas sa iyo, nilalapit, Panginoon, ang kanilang mabuhay. Lord, dalangin nga po namin ang inyong patuloy na pag-iingat sa kanila. Mag-isa man sila paroroon, ano man kanilang gagawin, sino man ang kanilang mga kasama, Panginoon, at saan man sila pupunta. Alam namin, Lord, na sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay nito, magiging maayos lamang o magiging maganda lamang kung ikay kasama nila, Panginoon, sa kanilang buhay. Kaya Lord, hinihiling po namin ang inyong pagsama sa kanila, ang inyong prosesya, ang inyong Banal Espiritu, ang siyang patuloy na mag-ingat, mga sa bawat sa kanila. Ikaw, Lord, ang patuloy na magbigay ng mga talent na kanilang magagamit, Panginoon, para maibalik naman siya papuri pa sa samba. Lord, maraming salamat sa mga magulang, gayon sa mga guardian, gayon kay Sister Rita na patuloy na nag-aalaga at nagtuturo sa mga batang ito. Lord, gamitin niyo po ang bawat sa amin upang hindi rin kami magsawa, Panginoon, na patuloy ipakilala namin sa mga batang ito kung sino ka sa kanilang mga buhay. Kaya Lord, umaasa kami ng tagumpay sa buhay ng mga batang ito, successful, na magiging successful pa naman sila sa kanilang mga buhay at pag-aaral. Maraming salamat nga po ito. Ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po. So sa ating tithes and offering, pero bago po natin kuhain yung ating mga kaloob, siguro po, may babahagi lang po ako sa inyo. Kasi kanina lumapit sa akin si Pastor eh. So may naka-ready po akong may naka-ready po sana akong kwento sa inyo, kwento sa inyo. Pero sabi ni Pastor, please, ito yung topic ko. Yan. So, kaya sabi ko, sige, talagang ko, sige po, may naisip na ako na, di ba? So, siyempre may mag-iisip agad ako ng ibang kwento. Yung magiging ready tayo sa ating Pastor, si Pastor. Yan, ganito po. Yan. Isama na po meron po isang teacher na nasa simula ng kanyang klase. So, yun, na-depend po tayo, kaya sa school po yung ating. So, meron po isang teacher, at ito yung mga bagong estudyante niya. So, may umaga, sabi niya gano'n, may tuturo ako sa inyo, pero gagawa tayo sa activity. So, ginawa niya, tinanong niya yung mga bata, ano yung mga bagay na nagpapasaya sa inyo o paano kayo nagiging masaya? Yan. So, tayo po ba, paano po tayo nagiging masaya? Yan, kasama yung aking asawa, kasama yung aking mga anak, naririto, nandun po yung nag-aaral sa talpoy ng. Kapag nagiging successful tayo sa ating buhay, di ba po? Yan. Kung meron tayong napupunta mga gandang lugar, yan. So parang last week, no? Yung ating mga kababayan, pumunta sila doon sa Silang, po? Silang Cavite, yun. So nakita ko sa mga picture nila na talagang masaya po ang bawat isa. Dahil lahat po sila nakasal ako. Yan. Yan. So, yan. So mga may birthday, yan. Dahil nagkaroon ng birthday po kasi meron mga nag-birthday dyan. Kaya kahapon lang yung asawa ko, si Wilma, ang tatay ko. Tapos meron pa si Hilda, mga magkasunod dyan Tapos si Maria, ang dami. Pati po iba po sa atin. So masaya po tayo pag birthday po natin dahil makasama natin yung pamilya po natin sa celebration, di ba po? Kaya nga po, sabi ng teacher sa kanila, binigyan po sila ng nag-isang papel. Tapos isulat niyo yung pangalan niyo dyan. Tapos, patapos isulat yung pangalan niyo, lukutin niyo ito. Tapos ibalik niyo sa akin. So, kunyari kayo po yan. So, nagsulat kayo ng mga pangalan, then bilhin niyo sa akin yung papel na nakabilog. Nakabilog na siya. Tapos, ginawa ng teacher, kinuha niya lahat yun, at inilagay niya sa isang room, at sinamahan pa niya ng iba pang mga papel na
Nakalungkot. At sabi niya sa mga bata, sa mga estudyante, ngayon, bibigyan ko kayo ng 30 seconds. Tapos hanapin nyo yung pangalan nyo na nilagay nyo dyan. At sabi nga sila yung makakuha ng mataas na grade. Yan. So, sabi, the timer starts now. Parang gano'n. Yan na. So, nagkakagulo sila. Nag-una sila hanapin yung pangalan nila doon sa mga crumpled paper. Para siyempre, mataas yung grade Sabi, hindi nang gagawin. So, nagmamadali sila. Nagkagulo sila. Nagkaroon ng banggaan. Sabi nga nagkaroon ng sakitan. At dumating yung 30 seconds, walang nakakita ng pangalan nila doon sa mga papel. Ngayon, tinanong sila ulit. Sa tingin nyo, ano yung nangyari? Naging masaya ba kayo? So wala pong nakasagot. Kasi naisip nila, nahirapan sila, nagkaroon ng banggaan, nagkaroon ng kaguluhan. So sabi so talagang nahirapan sila. Kasi actually medyo mahirap po talaga kung ganun po yung sitwasyon. Medyo marami ka so hanapin mo yung sarili mong pangalan. Pero kung nilagyan mo ng tanda, wala naman sinabi yung nalagyan yung tanda, di ba? So, yun. So ngayon, sabi ko ng teacher, ganito, bibigyan ko ulit kayo ng 30 seconds. Pero this time, kukuha kayo ng papel dyan, tapos titignan nyo kung ano yung pangalan din ibabalik ko sa may-ari. Yan. So, timer starts na ulit, 30 seconds. So, hanap sila po sila ng papel, then, siyempre, kilala po nila yung mga kasama nila. Tuwing makakuha sila ng pangalan, kilala po nila, binibigay po nila sa may-ari. Okay. So, natapos po yung 30 seconds, marami po yung masaya. Yan. So, tinanong sila ng teacher, kumusta? So, masaya ba kayo sa ginawa niyo? So, sumagot po yung mga estudyante, masaya po sila. Kaya sila bakit? Dahil na-accomplish nila yung kailangan nilang gawin o yung goal ng mga oras na yun, which is makita yung pangalan na ibigay po dun sa may-ari. Hindi katulad po muna talagang wala po nakaka-accomplish. Pero this time, nagawa po nila. Kaya binalik po sila dun sa room, then tinanong sila, ngayon, ano yung bagay na nagpapasaya sa'yo o bakit kayo naging masaya ng oras na yun? So sinabi nila, ayan. So naging masaya po sila dahil gusto na niya tumugtog. Ayan. So ito, balik po tayo Naging masaya daw sila dahil na-accomplish nila yung bagay para sa kanilang kapwa. Ayan. Nasabi ko na. Yung title ni Pastor, parang bilib na, alam niyo yung title. Yan. So, ibig sabihin, magiging masaya daw po tayo kung nakakatulong po tayo sa ating mga kapwa. Sabi po sa Matthew, 22:39, kasi ito yung yung 37 muna, yung mahal mo ang Diyos ng buong puso, ng isip, ng buong kaluluwa. Yun po yung unang utos po sa atin. Then, susunod po doon, yung pangalawa po, mahalin mo ang iyong kapwa ang kagaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So, ganun po yung pinapakita po doon sa illustration na magiging masaya ka, bukod doon sa mahal mo yung Diyos magiging masaya ka kung makakatulong ka sa iyong kapwa. Kung ma-accomplish mo yung isang bagay na alam mo makakatulong sa iyong kapwa. So, that time, na-accomplish nila yung mga activity na ibalik nila sa may-ari yung pangalan. At tuwan-tuwa sila. And that time, wala pong guluhan nangyari, walang sakitan, walang unahan. So, ibig sabihin, lahat po sila nagkaroon ng mataas na marka. Ganyan din po sa ating buhay. Tayo po nagkakaroon po ng mataas na marka. Ang ating Panginoon tinitingnan, sabi nga. Pero sabi nga, hindi tayo maliligtas sa magandang gawain. Pero mahalaga po yun na ginagawa. Dahil ito po yung kasama sa fruit of the Spirit. Yung ginagawa po natin yung tama dahil alam natin ito yung ginalulugod ng Diyos sa atin. So ngayong umaga po, palagi po natin tatandaan, sabi unahin po natin yung ating kapwa. Tignan po natin kung anong bagay na may tutulong natin sa kanila. Sabi nga, ilan yung magbibigay ng saya sa ating puso. So, tayo po manalangin para sa pagbuo po natin mga kaloob. Yes, Lord, hallelujah. Salamat, Panginoon, dahil napakabuti mo. Salamat, Panginoon, dahil pinakita mo sa amin yung pagmamahal. Salamat, Panginoon, dahil palaging nandiyan ka sa mga oras na kailangan ka namin. Kagaya mo po sa amin ginawit, Panginoon, tunay na napakabuti mo sa bawat isa. Mula noon hanggang ngayon, Panginoon, di ka nagbabago.
Kaya Lord, hayaan sa umagang ito, kami naman magpakita ng aming pagmamahal sa iyo sa pamamagitan ng pagbibigay para sa iyong gawain. Alam namin Lord, hindi mo kailangan mga bagay na ito. At minsan naisip namin, sa amin naman, kailangan namin mahalaga ito. Pero Lord, ito yung aming tungkulin. Yung pakita yung aming pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay. Kaya Lord, ano mo aming maibibigay? Tunay na Lord na ikaw ang mapupurihan sa mga oras na ito, Panginoon. I-bless niyo, Panginoon, bawat sa labi. Ganyan po ang tagapag-ingat nito. Salamat, Panginoon, sa inyong kaputihan sa bawat isa. At patuloy pong pagpalain. Maraming salamat po. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, ngayon po sa ating mga announcements. So, tulad pa po ng dati, yung suggestion, prayer request, and concern at appreciation, pwede po natin isend yan sa ating email, which is yung patelsevangelical.church@gmail.com. So, yan, meron po mga nag-email dyan. Kailangan po namin, yan, kailangan po namin ng inyong mga suggestion para, sabi nga, parang ganito lang, bigyan ko example. Pwede po kayo tumulong sa amin sa mga tanong, paano ba, ano ba yung pwedeng gawin para maging pantay agad yung mga nakaupo dito sa aming site? Ayan. Pwede po na, kung may suggestion kayo dyan, kung ano po yung pwede namin gawin. Ayan. Kasi po pag nag-picture po ako sa simula, lagi po hindi pantay. Ayan, di ba po? So, ayan, lagi hindi pantay, lagi, parang parang yung attendance yata dito. Ayan, no? So, yung mga, yung concert talaga nandito. Parang lagi nakikita. So, kung may suggestion po kayo dyan, yan. Ano po pwede natin gawin? O doon sa awit, kung may gusto kayo, pwede naman kayong, kung meron kayo ng mga kanta, pwede nyo pong i-consult yan sa ating team po ng mga maawit. At next po, yung ating Facebook page, yung PEC Pateros Evangelical Church, at yung PEC Group of Pogi and Magaganda. So yan, lahat po ng activity nga dyan po. Ayun na. So, happy birthday! Babatiin po natin mga kapatid, syempre. Magiging na kanilang mga birthday. Nabagit ko nga kanina, yung March 16 to 22. Ang unang-una si Monica Peliton, March 16. Yan, March 17. March 17 si Luis de la Fuente. March 18 si Baron Cruz. March 18 si Maria Stella Lubero. March 19 si Ina Militon. March 21 si Hilda. Nagkamit ko na kanina. So happy birthday muli. Yan, sa ating mga kapatid na diriwang na ng mga birthdays at mga diriwang pa. So, patuloy na pagpalain ng Panginoon, sabi nga, napaka-blessed. Yung nakapag-celebrate ka pa uli ng birthday mo, another year, sabi nga, another blessing ng Panginoon sa bawat araw-araw. Kaya, yan, kung ready na po tayo, yan. Ayun, tayo na kayo. Yan. So, ready na kayo, ibig sabihin po, no? So, alam niyo na, meron na tayong konting hint sa message ni Pastor na alam niyo na dapat pwede po sabihin sa katabi niyo na kumusta ka? Ayan. So para alam po natin kung ano yung ating katatayuan natin mga kapatid. So ayan po ating mga sarili, ang ating mga sulatan, ang ating mga cellphone, yan sinasama ko na yung cellphone kasi iba doon na notes eh. Okay? So siyempre focus po tayo sa pakinig ng salita. Nadadali sa atin ating buting pastor, Pastor Romeo Lasso, para po natin. Good morning po. Sino po sa inyo rito yung nakapanood na ng Kapwa Ko Mahal Ko? Kapwa Ko Mahal Ko. Actually, isa siya sa matagal na programa. No, bata pa ako, papanood ko na yun. No, hanggang ngayon, namanda na ako, pinakalabas pa rin. No? Pero maganda po yung tema nun eh. Napakita rin kung gaano kahalaga yung kapwa. No? Pero sa mga ito, pag-usapan po natin, sino nga ba yung una nating kapwa? No? Tingnan mo yung katabi mo. Yan ang unang-unang kapwa ko. Siya pag-uusapan natin. Kaya sa mga sa katabi mo, ikaw pa lang pag-uusapan.
No, ikaw pala pag-uusapan. Pero bago tayo patuloy, hingi muna tayo ng tulong sa ating Diyos na siyang unang-unang nagmahal sa atin. Kaya nagkakaroon tayo ng pagkakataon na mahalin natin ang ating kapwa. Panginoon, salamat. Pumunta ka dito sa lupa, pinakita mo ang ibig sabihin ng pagmamahal sa aming kapwa. Salamat, Panginoon, dahil hindi ka nagtatangi ng tao. Hindi ka walang discrimination sa iyo. Palagi nga gusto mo, O Lord, may kahayag, masabi kung ano ibig sabihin ng pagmamahal sa kapwa. At sa umagang ito, Panginoon, titignan namin sino may mga unang-unang kapwa namin na kailangan bigyan namin ng importansya. Kasi naniniwala kami, Panginoon, habang patuloy namin gagawin ang mga bagay na ito, mas lalo namin ma-enjoy ang aming kapwa at higit sa lahat, Panginoon, dahil ito'y utos mo, dapat lang na gawin namin ito. Sa tulong po na yung Santong Espiritu, may intindihan at maunawaan namin ang unang ibig sabihin ng pagmamahal sa aming kapwa. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samang dalangin. Amen. Amen. Ano po ba yung mga latest na mga palabas kayo pag nanonood kayo ng TV? Yung pinaka-latest, yung pinaka-talagang antindi. Ayan, salamat po. No, yung mga tungkol sa politika. No, tungkol sa politika. Pero hindi po ako mga kampanya ngayon. No, bukas na lang. No, bukas na lang. So, sabi mo rin sa Mateo 22:37, actually binasa ko ng Chris kanina. Tama-tama. Pwede mo pakibasa? 1, 2, 3. Alam niyo po, napaka-powerful po ng utos na yan ng ating Panginoon sa bawat isa po sa atin. Kaya lang, minsan, ginajustify natin, sino bang kapwa ko? Sino ba yung dapat kong tulungan? Sino ba yung bigyan ko dapat bigyan ng oras? Sino ba yung dapat kong bigyan ng totoong pagmamahal? No? Kaya, titingnan natin yung mga unang kapwa. Kaya sabi ko nga sa inyo tignan niyo yung katabi ninyo yan yung mga unang-unang kapwa. So, ang unang-unang kapwa sa buhay po natin ay ang ating magulang. Sabihin nga po natin, magulang. Magulang po hindi yung magulang na andaya mo. Ba po yun? Ito po yung magulang na parents. No, parents. Sabi dito sa Efeso, no? 6:1, mga anak, sundin ninyo, pwede pong yung mga kabataan, please, pakihagis po yung cellphone niyo para makita po ninyo ito. No? Ito po dito, mga anak. Kung kasama mo ngayon yung anak mo, tatay ka, nanay ka, pwede kang marka ng konti sa anak mo. Sabi mo sa kanya, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa sapagkat ito ang nararapat. So, sinabi ni Pablo, no, gawin natin ito alang-alang sa Panginoon. Marami tayong ginagawa na kung isa sinisip natin para kay Lord to. Tama? Sino man gumawa sa inyo nung ganito? Kung isang bagay na sila mo para kay Lord ito. Hindi lang para sa iyo ang laban na ito. Hindi po yun. No, para kay Lord. So, parang ganito, kapag naging mga isang bagay, mag-iisip kayo, parang ganito, ay, ibubuto ko ito para kay Lord. Sa tingin nyo, okay mo yan? Parang parang hirap ang mag-decide. No? Kasi kaya ko sinasabi ito, alam nyo ba na marami sa panahon na ito, nag-aaway ang nanay at tatay, nanay at asawa, nanay at anak dahil sa politika. Politika. No. Kaya kung sinasabi ito, talagang kailangan ba umago kayo sa punto na gano'n? Talagang kailangan ba kung ano yung paniniwala mo ipipilit mo sa isang tao?
Sa bagay, palagi ko sinasabi rin ito. Siyempre, sino man pipilitin mo, yung ayaw o yung may gusto? Sino man pinipilit, yung ayaw o yung may gusto? Yung ayaw. No? Baka kasi minsan minarinig ako na Pastor, kaya nga pinipilit ko siya. Bakit? Ayaw niya eh. Kasi kung gusto niya, hindi ko na siya pipilitin. Kaya may word pala na pilitin o pinipilit. No? Dahil ayaw. So sabi dyan, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon. Hindi dahil sa ikaw ay baka bawasan ng baon. Hindi dahil sa baka ikaw ay hindi ipasok, lalo matatapos sa buong school year. Saan ka ipapasok? Dahil matigas ang ulo mo, ano sabihin sa iyo ng magulang mo? Pwede sabihin sa iyo, again hindi ko po minangalit ang mga eskwelahan. Pero imbis na dapat mag-aaral ka sa Ateneo, sabihin sa iyo, sige mag-aaral ka sa Ateneo, pero sa gilid lang ng Ateneo. Ano pinasa gilid ng Ateneo? Sa kanon na ito, sikat pa rin. Miriam. Sikat pa rin. No, parang hindi nila, Ay, sa bagay, sa tak, meron pa, ay, nasan pala yun? Mataas din yun. No, parang, kaya masabi ko, parang ganun din. Parang hindi nagbago, no? Yung standard, Pero, tingnan niya, tayong mga magulang, hanggang maaari makakaya natin, gusto natin yung anak natin dun sa mataas na klase ng eskwelahan. Pinatawanan ako ng mga anak ko, tsaka ng misis ko. Kasi meron akong isang anak, nag-aral sa UST. Nung siya, grade 11, grade 12. Sabi niya sa akin, mag-isa, itong tawag ako sa cellphone, ihahatid namin, sinasabi sa akin, hindi kasi ihatid ko yung anak ko sa UST. Para pag may proud ng konti dahil UST. Pero, niyatawanan ako ng anak ko, si Pato, sinasabi pang UST kasi sa UST nag-aaral. Tapos nalipat na kasi college na, nalipat na sa Lyceum, hindi ko nabanggit kung sino siya. Wala pa akong binabanggit. Nung nag-aaral sila ng Lyceum, isa nilahatid namin. Natatawa ko, yung mga anak ko mga magagaling magpunat eh. Bakit may banggit ko ng tawag sa'yo, hindi ko sinasabing nag-aaral sa Lyceum. Bakit ko nag-aaral sa UST? Parang proud na proud ka nag-aaral sa UST. Bakit sa again, hindi ko pa minamalit ang Lyceum. Baka naman meron taga-Lyceum dito. Iban na ako maging, non grata, personal grata. Maganda pa, sample ko lang po yun. Kaya sabi ko, ibig sabihin, may konting yabang ka pag pinag-aaralan ng anak mo is namin sa level na sabi namin parang sikat na school. So, ano hindi ko pong sabihin? Sinasabi ko lang po, baka mamaya, sumusunod lang tayo kay nanay at kay tatay dahil maganda yung eskwelahan na pinasukan natin. Ang ibig kong sabihin, dapat maganda kahit saan ka pinag-aral ng nanay at tatay mo, dapat susundin mo pa rin siya. Parang ganito, hindi ka kayang mag-aral ng bawa sa isang malaking eskwelahan. Sinabi sa'yo, anak, dito ka muna mag-aral. Tsaka ka na mag-transfer. Anong gagawin mo? Susunod ka ba o hindi? Sabihin mo na lang, sige po, mag-i-stop na lang muna ako kaysa mag-aral ako dyan. No. Pasalamat ka dahil meron kang papasukan na eskwelahan, yung iba hindi nga makapasok sa school. Ibig sabihin, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon. Sa totoo lang, siguro aagad kayo sa akin mga nanay at tatay, 95% siguro dito, gusto mo yung anak mo doon sa pinakamaayos at pinakamatanda na school na pwede mo ipasok. Kaya lang, kuminsan kulang sa budget. Ako natutuwa ko sa Lolo Compound. Marami dito dahil sa ping-pong, marami nakapag-aaral sa gandang klase ng eskwelahan sa tulong po ng ping-pong. Again, hindi ko sinasabi na mabuhay ang ping-pong, hindi po yun. Ang sinasabi ko lang, pagka tinutulak ka, pinupush ka ng magulang mo sa isang bagay na hindi naman makakasira sa iyo, bakit naman hindi? Kung ito lang ang tanging paraan, ang ibig ko sabihin, pag nakita ng tatay at nanay mo na hindi talaga mahihirapan ka mag-aral ng college, pinush ka ng tatay at nanay mo na, anak, baka gusto mo maging atleta.
Kasi sa totoo lang, dito po sa akin, marami nakapag-aral, natapos ng pag-aaral dahil naging scholar sa pagiging atleta ng ping-pong. So, ibig sabihin, hindi tayo dadalhin ng mga magulang natin sa hindi magandang sitwasyon. So, again, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang. Bakit? Dahil sila ang unang-una nating kapwa. Sila ang unang-una nating kapwa. Dahil sa utos ng ating Panginoon, di ba? Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So kung mahal mo yung sarili mo, mahal mo dapat yung tatay at nanay mo. Bakit? Sila ang unang-una nating kapwa. Sila yung unang-una na nagbibigay sa atin ng importansya. Yan? Di ba? Ilang beses natin narinig ito? Naku, yung anak ko, ayaw kong padapuan sa langaw. Yan? Mga nanay. Yan namin nanay, sa nanay ko narinig yan. Tapos ikaw, pag nag-asawa, sasampalin mo lang yung anak ko. Hindi ko nga mapadapuan sa langaw yan. Tapos sasaktan mo lang. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang. Alang sa Panginoon. Sapagkat ito ang nararapat. Tingnan po natin sa Kawikaan, 6:20, 20:22. Sabi nito, aking anak, utos ng ama mo ay sundin, huwag mong tatalikuran, turo ng inang gilid. Sa puso mo ay iukit, itanim sa isip, pagkat ang araw na ito sa iyo ay patnubay, sa pagtulog mo ay bantay sa paggawa ng alalan. So, ibig sabihin, tingnan natin mabuti. Again, inuutos ng ating Panginoon. No? Nasundin natin ang ating mga ama. Huwag nating tatalikuran. Ganito mga simple yan. Sino po rin nagmamahal kay Lord? Yung totoo, nagmamahal kay Lord. Ayan, salamat po sa 5. Ulitin ko pa, sino po rin nagmamahal kay Lord? Dapat lahat na tayo. Hindi mo pwedeng sabihin, mahal mo si Lord nang hindi mo mahal ang nanay at tatay mo. Ulitin ko po, hindi mo pwedeng sabihin na mahal mo si Lord kapag hindi mo mahal ang tatay at nanay mo. Kahit ano pa ang masabi mo na nagawa na pagkakamali sa iyo. Bakit? Hindi po optional ang pagrespeto sa nanay at tatay. Ang pagmamahal sa nanay at tatay, hindi po optional. Bakit? Kasi nung inutos ng Lord, wala namang sinabi na, mahalin mo ang tatay at nanay mo kapag. Wala pong kapag. Wala rin papag. Wala rin if. Wala ganon. Kundi, generalize. Sinabi, mahalin mo ang nanay at tatay mo. That's it. At may karugtong yun. Kung gusto mong umaba ang buhay mo. So, ganito kasimple. Gusto mo matodas ka kagad, huwag mo igalang ang nanay at tatay mo. Ganun kasimple mo yun. Bakit? Yung mo sinasabi ng Bible. Mahalin mo ang tatay at nanay mo para magkaroon ka ng mahabang buhay. Yun po yung reward. Kaya naman tayo, alam niyo po ang Pilipinas, tayo po yata ang pinaka nagmamahal sa nanay at tatay natin. Kaya nga yung, ewan ko lang doon, correct mo kung tama ako o mali. Yung home for the aged sa Pilipinas, hindi masyadong sumisikat eh. Sa ibang bansa, magamatid medyo rin, pero mas marami pa rin Pilipino, yung nanay at tatay niya, pagtsatsagaan niya sa sorry po sa word, na pagtsatsagaan. Aalagaan niya dahil mahal niya yung nanay at tatay niya. Isang sign yan, na mahal mo ang tatay at nanay mo, bibigyan mo siya ng importansya sa bahay ninyo. Ay makulit na pastor eh, dumudumi na eh, nagkakalat na. Ganyan ka rin, maliit. Ganyan din tayo, maliit. Di ba? Sino po kaya rito mga katanda na ikaw nung bata ka, nakain mo rin yung dumi mo. Ganun din nanay at tatay natin pag tumatanda na. Hindi na nila alam. Hindi na nila alam kung kanyang ginagawa. Pero yun ba yung lisensya na pwede mo sabihin, makulit na po, kaya nilagay namin po dun sa... Dapat na nakapagod kay Jessica, so yung nanay, nilagyan ng kadena. Nilagyan ng kadena yung nanay. O, pinuntahan ng DSWD. Delikado ba yung mga anak, baka makulong sila. Kinadena mo yung nanay mo. No? Kinadena mo yung nanay mo, samantala yung aso ninyo,
namin sa bahay nito, tayo may walang kadena. Yung nanay at tatay mo na nag-alaga sa iyo ng bata ka, no? Yung nanay mo, buwis buhay, siyang nagwan. Dahil tumanda lang, kinadena mo na. Eh, mas mahal mo yung aso. Yung aso, may babayaan mo kalat-kalat na tayo, ihi, o may ilang sa'yo. Ay, naman si Chuchi. Eh, yung nanay mo, nagkalat. Nanay naman eh! Sinigawan na, sinipa ka. Punta ka na sa kulungan mo, yung nanay niya nakakulong sa kulungan ng aso. Ganun mo kami hindi minsan. Nakakalungkot kung isipin yun. Nakakalungkot. Alam niyo po, isang gusto ng ating Panginoon. Kaya namin mahal natin yung tatay at nanay natin. Gusto kita rin ng ating Panginoon sa ating isipan na malaking bagay ang utang na loob. Malaking ang utang na loob natin sa nanay at tatay natin. Ang laki. Hindi makukumbas kahit na anong meron tayong kayamanan dun sa buwis buhay na ginawa nila. Tapos sa isang biglang, yung nanay at tatay natin, dahil may nasabi lang na hindi natin gusto na natin palayasin. Huwag naman. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag mong gagawin sa amin yun, ha? No? Kasi biruan lang eh. No, biruan lang po sa amin to. Biruan lang po ito, ha? Pero kinakabahan din ako. No, kasi meron akong isa sa mga, hindi ko nabagawin, basta meron kami kilala na tinanong ko, bakit yung tatay at nanay nung ba, dinadala doon sa home for the aged? Makulit eh. Makulit na. Ganun. Kaya kung isa niloloko ng mga anak ko eh, huwag kang makulit. Kinabahan ko, ano sinabi yun? Makulit mo ba ako? Mas kinakabahan ko ako, baka pag makulit ako, galing ako doon. Dati na siya. Di ba, magaling man, tayo na, ipapasya na po namin kayo. Dadalhin po namin kayo sa Jollibee. Pero order sa McDonald's, order na, iwanan ka na. Mama, hinanay at tatay. Pero in Jesus' name, tayo mga nandito, hindi gagawin ng mga anak natin yun. Di ba Sophia? Hindi gagawin sa akin Sophia yun. Lagdalag po ko niyan, yung anak ko yan. Lagdalag ako. Di ba Sophia? Colossus 3:20. Ano sabi? Mga anak, sundin ninyo lagi ang mga magulang sapagkat iyan ang nakalulugod sa Panginoon. No? Kanina, sapagkat ito ang nararapat. Ngayon naman, nakakalugod sa Panginoon. Palagi yung tinatanong ito. Kapag natuwa, nalugod sa Isilog, ano kaya ang pwede niyang gawin? Isipin nyo. Imagine ninyo, dahil natuwa lang Lord sa iyo, ano yung pwede niyang gawin? Baka hindi na kotse ang ipadedicate ni Orly. Susunod. Baka hindi ng kotse susunod dahil natuwa sa iyo si Lord. Ano kaya pwede? Ang tingin namin dyan, may dala-dala ng traktora, no? Traktora na lang, may talaga yun. No, yun ang masabihin, kung tayo ng mga tao, pag natuwa tayo sa mga anak natin, no? Ano yung binibigay natin? Dahil natuwa tayo. Eh di ba pag kayo anak mo lang na kahit na sa school kahit most behave lang, dahil lang kayo, pupunta ka eh. Tuwa ka, pasok ka. Tama, magtakahan. Bakit? Meron po akong medal. First time, grade 6, saka lang nagkaroon ng medal, pagdating mo, most behave. Aba, mahirap mo yan ha. Most behave. Eh yung anak mo, takbo ng takbo. Takbo ng takbo. Tapos pagdating ng grade 6, naging most behave. Ang laki ng improvement. Most behave. Sino po rin gusto niya maging most behave? Sarap mo ng medal yata. Kaya yung bata, hindi na talaga kumikilos, most behave eh. Hindi na gumagalaw, hindi kumukurap, most behave eh. Okay? Sino muna natin kapwa? Magulang. So dapat, tayong mga magulang, tayo na pamilya, hindi natin pag-aawayan yung tungkol sa politika. Yung totoo mo ha? Yung totoo. Sino mo dito may gusto kay Duterte? Ayan, ang dami.
Sino mo may gusto kay PBBM? Ayan, ang dami din. So again, sa bahay, kung minsan hindi kayo magkasundo, di ba? Ng nanay at tatay mo. Dahil ikaw gusto mo, dahil new generation, BBM. Dahil ikaw naman, makaluma, gusto mo si Duterte. So again, pag-aawayin ba natin yan? Tandaan mo natin, hindi politiko, sino mang politiko, ang mag-aahon sa atin sa hirap. Ang mag-aahon sa atin sa hirap, si Lord. Bakit? Minahal mo yung nanay at tatay mo eh. Kasama yun. Package yun. Pag minahal mo yung tatay at nanay mo, hindi mo pwede hindi ka umasenso. Tandaan mo natin ha, yung pag-asenso, hindi lang po yung marami kang pera. Yung wala kang sakit. Di ba? Yung wala kang sakit, hindi mo magpapala yan. O, ang dami mo ng pera. Bawal sa iyo ang lechon, bawal sa iyo ang manok, bawal sa iyo ang bawal sa iyo yung ice cream, bawal ang taas ng sugar mo, bawal sa iyo ang gulay dahil ang taas ng maraming mataas. So, makakain sa iyo. Sir, pwede yung kainin Quaker Oats. Ganun ang dami mong pera, pwede mong kainin ng Quaker Oats. Bakit? Kasama mo sa pagpapala ng ating Panginoon, mai-enjoy natin kung anong meron tayo. Oh. Ang ganda nga ng sasakyan mo, hindi ka naman makaalis. Bakit? Pag sumakay ka sa sasakyan, susuka ka. Oh. Ano gagawin mo? Mag-e-bike ka na lang. At ang kaya mong lakarin ay hanggang dyan lang sa may, hanggang dyan lang, sa may lugar na yan. Dahil kasi pag lumalayo ka, nagsusuka ka, halos mamatayin ka. Oh. Masarap ba yun? Hindi. Bakit? Kasi, hindi mo nirespeto yung nanay at tatay mo. Sinasabi na nga sa'yo, actually, paulit-ulit siya eh. Magmula doon sa Genesis, hanggang sa Exodus, hanggang sa Deuteronomy, hanggang sa New Testament, sinasabi dapat igalang mo yung nanay at tatay mo. So again, malagay sa utak natin, hindi po ito optional. Ito po ay utos. Pag sinabing utos, anong dapat gawin? Sundin. Pag hindi ka sumunod, anong tawag sa'yo? Rebelde. Ganun po kasimple yun. Huwag po natin pagandahin. Pag ayaw mo sumunod sa nanay at tatay mo, ang tawag sa'yo ay rebelde. Tignan po yung katabi mo. Sumunod. Ang pangalawa na, ang sumunod na unang kapwa natin, ang ating panganak. At kung wala naman sa mga tatay at nanay, kanina baka sabihin, ano kaya naman si Pastor? Bakit yung mga anak lang naman? Tayo rin pong mga magulang, meron din po tayong tungkulin. Efeso 6 pa. Pwede ba makibasa? 1, 2, 3. May tungkulin ba tayong mga magulang? Meron. Malaki ang tungkulin natin. Sabi niya, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsitilaban sa inyo ang inyong mga anak. Tatay, mga nanay. May karapatan mo ba talaga tayo magsabi sa mga anak natin kung anong gusto nating kurso para sa kanila? Sa tingin nyo, may karapatan mo ba tayo? Alam niyo po, hindi natin ini-impose yung karapatan eh. Bakit? Kasi baka mamaya grumaduate yan na hindi naman niya gusto yung kurso dahil yun ang gusto mo, pino niya. Alam niyo po, sa totoo lang, isa po yun sa mga karanasan ko. Aminin ko po sa inyo. No, pinilit namin ng isang, hindi ko na po babanggitin kung sino siya. Pinilit namin mag-aral siya ng isang course na hindi naman pala niya gusto. Nalulungkot po ako dahil hindi naman pala niya gusto yun. Pero kailangan, bakit tumuwag? Yun ang gusto ni mama eh. Hindi po namin pinilit. Hindi ko na po babanggitin kung sino po yun. Diba, Es? Hindi po babanggitin. Pero dahil mga anak natin kumisan, gustong sumunod sa atin, for the sake na kunin yung kurso. Pero tingnan niyo po, no? Huwag ninyong ibuyo sa paghimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Kung minsan tayong mga magulang, may nagagawa tayong mga bagay na nagiging daan para maghimagsik yung mga anak natin sa atin. Mag-isip po kayo kung ano. Ano ba? Yung kagaya yung kurso. Ayaw ng anak mo yun, pero dahil pinipilit mo, buti na lang, hindi na gano'n na
naglagay ng placard yung anak ko na sinabi, ayaw ko yan. Ayaw ko yan. Gusto ko ito. Gusto ko ito. Buti walang ganun. Mabuti na lang, mabait. Sumunod. Pero laban sa kalooban ng tao. Pero dahil may, ewan ko lang, mga nanay, tatay, yung isa ni pangaralan, hindi gusto ko kasi yung anak ko. Pag nakatawag siya, pupunta siya ng London. London. Pero dito pwede naman kasi pag hindi siya nagpunta ng London, magiging London boy din po siya. O London doon. Ano yun? Loan dito, loan dyan. No, ibang klaseng loan doon. Naglo-loan palagi. Loan dito, loan doon, loan sa pag-ibig. Talagang loan doon. Loan dito, loan dyan. So sa halip palakihin natin sila ayon sa disiplina at aral ng ating Panginoon. Again, tingnan mo ninyo, kasama din sa discipleship natin. Tingnan niyo mo, help someone put order in his life. Sa halip palakihin na inyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. So, malaking bagay pala talaga na tayong mga tatay at nanay nag-aaral nito. Binabasa ito. Kasi anong sasabihin mo doon sa anak mo? Anong sasabihin natin sa anak natin? Anak? Ano sasabihin sa anak? Anak, huwag kang tumigil ng alak. Diyan nagsisimula ang lahat. Kaya nga may kanta. May kanta? Nagsimula sa patikim-tikim. Nandun ang isa. Ayaw natin. Hanggang kaya natin, huwag natin. Ito pa, masakit. Mga tatay, huwag kang maninigarilyo. Masama sa katawan yan. Ang bata-bata mo maninigarilyo. Ano? Bili mo ko nung nag-board doon, sintihan mo na. Ikaw tatay, no? Kahit yung nanay, ganun din. Huwag kang maninigarilyo, masisira ang katawan. Ang bata-bata mo pa. Bili mo ko nung isang pilit, sintihan mo na. Kanino nagsimula? Kay nanay at kay tatay. Nakakalungkot. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. So, anong disiplina at aral? Pwede ba natin dapat ituro natin sa ating mga anak na dapat araw-araw nagbabasa sila ng Bible? Tungkulin ba natin mga magulang na sabihin yun? Tungkulin natin yun. Tungkulin natin yun. Dapat palagi natin i-remind yung mga anak natin magbasa ng Bible. Bakit? Kasi tayo, ni-remind din tayo. Kaya yung tinatawag na discipleship, pasa-pasa. So kailangan, yung anak natin, yung susunod na generasyon, tinuturuan natin, kaya nga sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Halimbawa, ano ba yung disiplina? Unang-unang disiplina, nagkakaroon ka ng fasting. Kaya lang, hindi maniniwala yung mga anak natin kung tayo mismo hindi tayo nagpa-fasting. Hindi tayo nagpa-fasting for the sake na parang maging lumiit lang yung tiyan mo. Kaya tayo nagpa-fasting kasi gusto natin lumaki, hindi ang tiyan, yung pananampalataya natin. Kasi damo na nagpa-fasting ka, damo na nakikita natin yung kahalagahan yung fasting. Ano pa? Tinuturo natin sa anak natin na dapat nagde-devotion araw-araw. Ang tanong, tayo mga tatay at nanay, ginagawa ba natin? Hindi sila maniniwala kahit na anong sabihin natin. Kung hindi natin ginagawa yung isang bagay. Kasabihin natin sa anak natin, anak, bago kumain, dapat nagpe-pray. Tayo pa, tatay at nanay, ginagawa ba natin? O pagka nandun tayo sa mesa, lantak agad. Kaya, isa sa mga disiplina na inaano mo sa bahay, ewan mo lang po kung ginagawa ninyo. Pagkakain, walang sermon sa ibabaw ng lamesa. Rules. Mga bata po ngayon nagugulat ako pupunta sa CR, dala cellphone. Magsusuklay, dala cellphone. Di ba? Kakain, yung cellphone nakagano. Kaya makita mo, pag nawala na yung essence na nag-uusap. Di ba? Kadalasan kasi nag-uusap-usap tayo pag kumakain paano kayo mag-uusap yung cellphone na kumakain kayo tapos yung cellphone sa ibabaw? Nawawala na yung essence na dapat,
Yun yung pinakamaliit na chance na makapag-usap ng nanay at tatay, pati yung mga anak pag kumakain. Kaso may cellphone pa, paano mag-uusap? Kaya pag may sinabi kayo sa alam, ano po yun? Ano po yun? No? May sinasabi ka, kaya sabi siya, ano po yun? Ano po yun? Yun ang masakit. Sa halip, palakayin ninyo sila ayon sa disiplina at araw ng Panginoon. Araw ba ng Panginoon na tuwing linggo mag-church tayo? Araw ba yun? Pero tanong, ikaw na nanay at tatay, ginagawa mo ba yun? Priority mo ba talaga si Lord? Kasi kung priority mo si Lord, palagi nga sa isip mo, Sabado pa lang, ay naku, linggo bukas. Kailangan hindi ako magpupuyat. Kailangan wala akong gagawin ng kumari yung Sabado, hindi ko papagorin yung sarili ko. Para kinabukasan, ang lakas ko. Maibibigay ko ng todo kay Lord. Kasi minsan may mga tatay at nanay. Kasi kaya mo ako na no? Pag nakita ko, Pastor! Hindi kanya talaga sa church. Ano ako Ito mga anak ko, tinutulak ko magsimba Sinabi ko sa kanya talaga, diretso. Alam ni Arison, ano mo ba Arison? Yaya ni Arison. Talaga sinabi ko sa kanya, diretso. Bro, tuloy lalaki. Sabi ko na sa kanya, huwag mong ipilit yung anak mo na magpunta sa simbahan kung ikaw mismo hindi ka nang pupunta. Hindi po magkakaroon ng effect yun. Kasi tayong mga magulang, tayong matatanda, kaya nga sinasabi kung anong ginagawa ng matanda sa isip ng bata ay tama. Ha? Kaya nakakaliya to pag sinabi ng anak ko, uy, bakit yan ang pinigay mo? Masama yan. Bakit po yung tatay ko? Tatay ka dyan. Uy, hindi ko ba alam na masama yung nagmumura? Pinarinig ko na po sa tatay ko O kaya narinig ko sa nanay ko Yun ang nakakaya. Pinagmalaki ka pa, no? Tatay ko po nagturo sa akin yan Diba minsan naikwento ko na sa inyo, sa isang jeep, yung bata na 2 taon yata yun, medyo baby pa yun. Kagakag ganun tatay, sakay sa jeep. Ako rin nakakinggan ko natatawa ko na naiinis ako sa tatay. Bigla yung anak, nagmura. Nagmura talaga, bulol na murang batang. Yung tang. Yung iniinom ba, tang? Napatang. Tapos sabi ng tatay, ayun ako, galing nang magsalita. Unang natutunan, mura, tuwa ka. Ang anak ko parang, buti ko lang sabihin, dapat sila, ayun ako, galing marunong magmura. Parang kung ipagmamalaki mo ba yun? Na yung anak mo magaling na magmura? Parang tayo, ewan ko rin, matatanda rito. No? Kasi ako lang yata yung matanda dito, no? Pag matanda tayo rin di ba? Ba, Sister Jay? Di ba pagka tayo, pag nakapagsalita lang tayo ng hindi maganda, may topic na kagad yung nangya't tayo sa bibig. Kasi ako, kaya ko sinasabi, nung bata ako, hindi kami pwedeng magmura sa loob ng bahay. Pero ako po, nung bata ako, may talent po ako. Ewan po kung bakit ako na ko yung talent na yun. Pag sa bahay namin, hindi ako nagbumara. Dahil wala nagbumara sa amin Pero pag sa labas, nakakapagmura ako. Totoo ko yan, ha? Ang tawag ko nga dyan, talentado? Nakakapagmura sa labas, pagdating sa bahay, bihig. Sabi, maklase Pag binabalik-balikan ko po, bakit gano'n? Hindi ba dapat consistent? Dapat hindi ka nagmumura para yung anak mo hindi nagmumura. Dapat hindi mo pinapakita sa anak mo yung hindi mo sa hindi pakita. Huwag mo lang gawin. Huwag mo gawin. Kung gusto mo yung anak mo, huwag manigarilyo. Huwag ka manigarilyo. Kung gusto mo yung anak mo palaging nasa simbahan, magsimba ka rin. Diba? Ganun kasimple yun. Kahit hindi mo na utusan dahil nakita niya palaging ginagawa mo, gagawin din yun. Gusto mo yung anak mo maging prayerful, pakita mo na nagdadasal ka din. Gusto mo yung anak mo magkaroon ng devotion talaga para sa Panginoon, gawin mo rin. Hindi mo totoo yung sinasabi na kapag ang kamatis daw,
nandun sa isang basket na punong-puno ng bulok, mabubulok din. Sino mo naniniwala doon? Isang matinong kamatis nasa loob ng basket, nakasama siya ng mga bulok, mabubulok din siya. Sino mo naniniwala ron? Wala. At sino naman ang hindi naniniwala ron? Parang statement Ready ko ba? Sino mo naniniwala na pag ang isang maayos na kamatis nasa isang basket na punong-puno ng bulok ng kamatis, mabubulok din yung kamatis? Baliktad. Baliktad lang. Isang bulok. Ano? Isang bulok lang na kamatis yung presko yung Isang kain. Lagay mo sa isang kain Oo, ng mabubulok. sariwa. Kaya niyang bulukin. Kaya niyang bulukin ng lahat ng yun. Baliktad pa rin sinabi ko. Baliktad. Baliktad. O yun, sabi niya, yung isang bulok na kamatis, kaya niya epektuhan yung buong. Gano'n ba yun? Parang alam ko yung isang kamatis na matino, mabubulok ng marami. Baliktad. Ako, mag-aakay ng kain ito. Alam ko, ano ba talaga ay yung ito? Na yung experience. Makinig ka kaya Ate Mark. Yes. Baka pala, makinig daw po ako doon sa asawa ko. Baka mamaya pag-uwi namin ng bahay, hindi pa nga magagaling yung latay ko sa likod eh. Baka magagaling yung latay ko sa likod. No, ano ibig sabihin? Kaya, yung isang kamatis daw, pwede niyang bulukin daw yung lahat ng kamatis. Sino naniniwala po doon? Isang kamatis kaya niyang ano? Sirain yung kung ano. Sino naniniwala po doon? Ayan, madami po. Iba parang alam natin. So, sino naman naniniwala na yung isang kamatis hindi niya pwedeng maapektuhan yung lahat? Wala rin. Puro lahat. Parang dalawa. Pero sa totoo lang po, ang isang kamatis, po pwede na hindi niya maapektuhan yung nasa loob. Ay, magaling eh. Ano naman? Baliktad na. Kamatis. Yung kamatis na hindi ay yung bulok, maapektuhan niya yung marami. Sabi nyo, Parang sa tao din. para sa tao din. May possibility. Pero sa totoo lang, nakikita ko rin, parang hindi rin. Kahit na ikaw ay isang bulok na kamatis, o pwede hindi mo maapektuhan yung marami. Bakit? Kasi yung maraming kamatis, magiging ketchup. So, hindi siya maapektuhan. Ama? Pero, tingnan nyo. Pero, itong mga hindi nabulok, kaya hindi sila naapektuhan, dumaan sila sa process. Hindi ko po. Kaya hindi naapektuhan yung mga nandun sa paligid ng isang bulok, dumaan sila sa process. Anong process yun? Ito po, nawin sila, may tumulong sa kanila para mabago buhay. At alam nila yung purpose nila. Na-consolidate kasi sila para maglakad, pumunta sa pamumuhay ni Kristo. At na-disciple sila ng kanilang leader. So, ibig sabihin, pwede pala na hindi tayo maapektuhan kahit na anong gawin nasa paligid. Kasi tayo ay dumaan sa process. Sabihin na po natin, process. Dahil dumaan ka sa process, hindi ka maapektuhan kahit na ano yung nasa paligid. Bakit? Kasi sa tulong ng ating Panginoon. Tingnan mo natin yung Colossus 3:21. Ano dyan? Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng ulo. Ng loob. So, ibig sabihin, tayo pala, mga magulang, baka nasosobrahan natin na papagalitan yung mga anak natin. Naku, lalo na ngayon. Yung mga bata, pwede nang tumawag ngayon. Kaya pala dito sa tinuturo namin sa SAIS, hindi kami pwede magsalita ng kahit na anong negatibo. Bawal. Pwede magsumbong kagad yung bata na sabi mo kasi tawag nila sabi ng coach eh. Ang tawag po, sabi po ni coach, hindi na po maganda yung buhok mo dahil kinky, kulot. Bawal pala yun.
Kaya si Bunso, hindi ko sinasabihan doon. Bakit? Sabi dito, huwag ninyong pagagalitan ng labis. Ang tanong, hanggang saan pwede magalit ang magulang? Di ba? Ano yan? Ito, hindi natin malaman kung ano yung labis eh. Tama? Hindi ko alam kung gaano mo katindi ang ibig sabihin ng labis. Ano ba yung labis? Kasi yung iba, yan, mga bata ngayon, no? Maraming mga bata magkaroon lang ng pimple. Pimple lang. Hindi na lalabas sa bahay. Pimple pa lang yun. Pagalitan mo pa na bakit hindi ka lumalabas. At baka masiraan sila ng loob. Ano niyo po, napakahirap talaga. Tingnan niyo ang mga bata, ha? Ang laki ng responsibilidad namin mga matatanda, mga magulang. Kailangan i-balance namin. Kailan ka ba pagagalitan? Kailan ka ba sasabihan? Sa totoo lang, mga nanay, tatay, ito yung pinakaayaw na ayaw nating marinig na salita. Yung, wait lang. Mga nanay, tatay, pinag-uugas mo lang ng baso na pinagkainan naman nila na sila naman ang gumamit, wait lang. To the point na magagalit ka na dahil hindi ginagawa eh. So, kasama ba yun dyan? Huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Hindi ko po alam kung hanggang saan yung sinasabi na mga anak po natin. Again, huwag nating aawayin ang ating anak dahil hindi sumunod sa ating paniniwala. Lalo yung malalaking anak natin, yung may mga edad na. Bakit ko ba natin sinasabi ito? Again, bakit na naman tayo sinabi ko kanina? Maraming sa pamilya nag-aaway ng dahil lang kung sino ang iboboto. Nangyayari ba yun? Sa bagay, kung nasa Camarines Norte, yung lolo, kalaban yung apo sa pagtakbo eh. Magkaaway, nagsisiraan. Bagay, wala tayong tumayo, dito lang sa Makati. Nag-away yung magkapatid. Yung dahil sa politika. Baka masiraan na loob. So, hindi natin mo pwedeng ipilit yung isang bagay sa kanyang paniniwala sa ating paniniwala. Kaya gusto tinayo ko si Lord, hindi siya namimilit na maniwala ka sa Kanya. Ang ginagawa ng Lord, nagpapakita lang siya ng himala. Pinapakita lang niya yung magandang halimbawa. Bawa, ayun, pinilit ba niya yung kanyang mga disipulo na maging humble? Pinilit niya? Hindi. Ang ginawa niya, nag-set siya ng example. Ano yung mga isang example? Hinugasan yung paa ng mga disipulo. Nung sinabi niya yun, tsaka niya pinaliwala kung bakit niya ginawa yun. Na kailangan mag-serve tayo sa bawat isa. Hindi niya ipinilit tayo, dapat kayo, maging humble kayo, ha? Dapat ganito kayo. Hindi. Pinakita niya kung ano ibig sabihin ng humbleness. Hinugasan niya yung mga paa. Yung pala yung sinasabi, gusto natin yung anak natin sumunod sa atin, gawin natin yung tama. Tayo mga magulang. Ano yung tama? Ganito. Ano ba ako? Kasama ko halimbawa yung nanay ko, halimbawa alam ko, no? Pero kasi hindi naman totoo na, di wala na eh. No? Ipapakita ko doon sa anak ko kung paano ko nire-respeto yung nanay ko para yung anak ko, irespeto din ako. Meron bang ano yun? Meron bang ano yun? Ano tawag doon? May katuturan ba yun? Meron, di ba? Gusto mo igalang ka ng anak mo, ipakita mo rin kung paano ka gumalang, lalo sa nanay at tatay mo. Pakita mo. Para hindi ka dali ng anak mo, doon sa ihiwalay ka, ipakita mo na yung nanay mo, hindi mo rin dinala ron. Kasi kapag ginawa mo yun, malamang sa malamang, gagayahin din yun. Bakit? Kung anong ginagawa ng matanda, gagawin din ng bata. So again, ang unang-una nating kapwa, ang ating magulang, ang ating mga anak. Pangatlo,
na ating kapwa ay walang iba kung hindi ang ating kapatid. Yan, katabi mo ngayon. Kapatid. Yung nasa ibang church, kapatid. Mateo 5:21-22. Narinig niyo na sinasabi sa inyong mga ninuno, huwag kang papatay. Ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sino mang napopoot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang umahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Bakit po sinabi ito? Ha? Ang sabi? Pero ngayon, huwag daw tayong mapupuot. Bakit gano'n? Mapupuot ka na kung pwede ka na magkaroon ng kaso. Kung magagaling na sa isipan. Sino alam niyo po, ang galing eh. Mas mahalaga sa kanya yung prevention kaysa dun sa gagawin. Di ba pag nagaling na doon sa magulang mo, pinatay mo, mananagot ka. So hindi ba tumarating doon, inaano na ng Lord, na huwag kang mapupuot sa kapatid mo. Ano yun? Mas matindi po yung napupuot kaysa nagagalit. Pagkako natin ha, yung napupuot, sobrang galit mo na talaga yun. Pag sinabi yung napupuot. No? At mananagot ka sa hukuman. Bakit mahigpit? Kasi ayaw ng Lord na dumating isang punto, nagpatayin mo pa yan. Gusto ni Lord ngayon pa lang, napupuot ka na, alisin mo na. Saan ka nagsisimula yung pagpatay? Nagalit ka muna. Napuot ka muna. Kinukondisyon yung puso mo, sobrang tao ka. Hinigay ko na nga yung isang parte, gusto pa kung pag-isa. Nabubuo yun. Eh may naulit pang mangyayari. Sabi ko, isa na lang, titirahin ko na rin. No? Kasi nataling yung puot eh. Nanganak yung puot. Kaya nga, yung puot nanganak pa ng isang puot, pag hindi mo kinat. Kaya sinabi pa rin eh. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. So again, ayaw ng Lord na manatili tayo na magagalit o mapupuot sa ating kapatid. Again, marami ngayong nag-aaway ng dahil sa paniniwala at panatiko sa mga maraming bagay. Nakikita natin sa TV, nagbabatuhan ng masasamang salita. Alam niyo mo ba na even sa body of Christ? No? Noong nagpunta po kami nung sa Cebu, ito po yung isa sa mga tinapin na even sa loob ng simbahan, mayroong mga nag-aaway dahil sa panatiko kay doon sa dating presidente, yung isa naman panatiko doon sa ngayong presidente. Kailan naman talagang pag-awayan yun? Magkakasama na sa church to magkakapatid, nagbabatuhan. Nakakalungkot lang, parang bang yung kung sino yung presidente, yun ang magdadala sa iyo ng magandang buhay. Sa totoo lang, sino yung lagay mo dyan, pag wala ka kay Kristo, hindi pa rin magiging maganda buhay mo. Dapat ang iboto natin si Kristo sa puso natin, si Kristo. Bakit? Kasi kahit sinong upo dyan, kapag na kay Kristo ka, mayroong mangyayari maganda sa buhay. So hindi politiko ang bibigay sa atin ng magandang buhay. Kasi parang yung pagiging panatiko natin kumisa niya, ay hindi pa talaga magdadala sa atin. Ano niyo po? 4 na beses yata ako nung tuloy ko na ito, sumakay ng taxi. Lahat ng nakausap ng taxi driver, galit na galit ko sa presidente na kung sino man yung presidente pinagagalitan. Galit na galit siya. Grabe, grabe, grabe. Palagi puro gano'n na narinig ko. 4 na yun. Puro galit na galit dun sa sa ngayong presidente. Galit! Di, mabuti pa siya gano'n. Ganyan, ganyan. Hindi nila iisip yung ibang bagay na, of course, may nagawang mabuti, may nagawa rin hindi maganda. Kahit naman sino eh. May nagawang tama, may nagawang mali. So, ano gagawin mo? Magiging panatiko ka? Ano mangyayari pag panatiko ka? Pag panatiko ka, doon sa isang tao, kahit mali na yung ginagawa, ma-justify sa utak mo yun. Tapos nanonood ka pa doon sa YouTube, oh, tama nga yan. Oh, kaya, tingnan niyo yung kasunod na babasahin ko Tingnan niyo po kayo na pong musga, ayaw pong magusga. Tingnan niyo Mateo 5:22, sabi yun.
At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulul ka, ay mapapangalan sa maparusahan sa apoy ng impyerno. Meron pa bang mas matindi sa binanggit na ganyan? Mas matindi yun, yung binanggit. Again, wala akong ano sa kanya ha. Kasi sa totoo lang, nung nakaraang eleksyon, binono ko pa siya. Dahil bilib ako. Pero again, pag binasa mo ito, yung word pa lang na yan eh. Mas matindi ba yung sinasabi niya, ha? Again, kung wala akong gusto ko na, hindi ko po kayo na, dapat dito kayo. Wala po, hindi natin pag-aawayan yan. Ang mahalaga, gawin natin yung alam natin, binibigay sa atin ng ating Panginoon na maayos. Sa pananalita pa lang, ayaw na rin nasisirain natin ang ating mga kapatid. Yung pag sinabi mo yung kapatid mo na yan, yung word na yan, parang sinabi mo na rin na wala kang kwentang tao. So ang tawag mo doon, siniraan mo na siya. No, siniraan mo na siya. No? Ewan ko lang, nakarinig na ba kayo ng politiko na sinabi niya, kasabi niya yung kalaban niya, ano po mabait po ito? Ang ganda po ng mga ginawa. Ewan ko lang, minarinig ba kayo doon? Minarinig ba kayo doon? Nagano'n? Ewan ko lang, minarinig na kayo? Ako po minarinig. Ano nung kasino? Nung tumatakbo siya, no? Si Duterte na presidente ko. Ang katabi niya si Miriam Santiago. Kaya sinabi niya, ito ang talagang Biniba ko doon sinabi niya, ito dapat ang karapat-dapat na maging presidente. Si Miriam Santiago sinabi niya. Kaya lang, at that time, medyo may taning na yung buhay ni Miriam dahil dami na niyang sakit. Ewan ko kung galing sa puso yung sinabi niya, ewan ko lang, no? Pero again, tinay mo lang. Wala ka pang halos makikita, o bukod tama yun, wala kang maririnig ng isang tumatakbo ang mayor. Tapos, kalaban ko na yan, nasasabihin ko yung magaganda tungkol sa kanya, wala. Kalaban mo yun, wala. Ewan ko lang, kung meron pa kayong narinig na gano'n. Pero wala sa akin po, bukod tama yun, na tumatakbo presidente nun. Siya lang yung sinabihan niya. 30 na gano'n. So, ano yan mo ibig kong sabihin? Ang ating kong kapatid sa pananampalataya, sila po yung tinatawag natin kapwa. Kaya nga, kapwa ko, dapat mahal ko. Kapag mahal mo yung kapwa mo, no, bilang anak, irerespeto mo yung magulang mo. Irerespeto mo ang mga matatanda. Kasi nawala na yung, nawala na yung essence ng tayo na mga Pilipino, tayo yung mga unang-unang magagalang sa matatanda. Hindi nyo ba napansin yung mga bata tayo? Wala may parang kinauso Pag lumabas kang ganyan, pag nakakita ka ng matanda, kaya kung minsan yung mga bata ayaw lumabas Bakit? Nagpuput-put yung noo. Lahat na makita mo matanda. Mamanuhan mo. Ngayon parang hindi na masyado. Hindi na masyado. Yung nagmamano, hindi na masyado. Bakit kaya? Yung word na hindi na uso. Yung word na hindi na uso. Teka, yung respeto ba uso-uso lang yun? Yung respeto hindi uso-uso yun. Dapat generation to generation hindi mawawala. Kaya lang, sad to say, maraming pagkakataon nawawala na. Bakit? Kasi nag-iiba na yung panahon. O tayong mga matatanda, hindi natin naipasa talaga. Actually, tayo matatanda may problema. Hindi natin naipasa yung dapat natin ipasa. Number one dyan, yung pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi natin naipapasa ng gusto. O naipapasa natin, hindi natin naipapasa ng paayos. No? Yung talagang, yan lang dyan gano'n. Tingnan lang natin. Hindi natin naipapasa ng gusto, ng maayos. Tayong mga magulang, talaga bang tinuturo natin talaga sa mga anak natin? At yung ating mga anak, talaga ba nagsasaliksik sila? Tayong mga magkakapatid dito, mahal ba natin ang bawat isa? Kasi tayo yung mga nandito, yung mga katabi natin dyan, nasa harap mo, nasa likod mo, sila yung kapwa. No?
At ba't hindi yung kasunod na kapwa na sinasabi ng Panginoon? Mahalin mo ang iyong kaaway. Na, yun ang pinakamahirap na utos. No? Eh, lalo na ngayon, nakakatakot eh, di ba? Ayaw mo, nakakapanood ko kayo sa YouTube. Hindi magkaaway, nagkatinginan lang, nagbubugan na. Tingin pa lang yun. Eh, di na lang pagka may kaaway. Eh, yung tingin pa lang, parang, bre, nasama mo makatingin ah. Parang ang pulis Makati ah. Pulis makatingin. Yung pala ibig sabihin yun. So again, nakakalungkot lang isipin lang yung mga pagkakataon na naman. Pero, mahal pa ba natin yung kapwa natin? At yung unang-unang kapwa natin walang iba, kung hindi yung mga katabi natin sa mga kurso. Sabi ko sa 1 Thessalonica 4:17-18, bakit natin tinatakan itong mga bagay nito? Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa lapaat, kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa ipapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng salitang ito. So, kailangan ng bawat isa po sa atin ng encouragement ng bawat isa. Marami po sa atin, dahil sa panahon natin, hindi natin alam kung anong mga susunod na mangyayari. Pero salamat, dahil ang salita ng Diyos palaging sinasabi, mahalin natin yung kapwa natin. Kapag minahal natin yung kapwa natin, doon natin makikita kung gaano yung katotoo yung sinasabi na mahal natin si Lord. Hindi natin pwedeng sabihin na mahal natin si Lord na hindi natin mahal ang ating kapwa. Magkasama po yun. Magkasama po yun. Hindi po pwedeng sabihin natin na mahal natin yung kapwa na hindi natin mahal si Lord. Bakit? Hindi natin magagawang mahalin yung kapwa natin nang hindi natin mahal si Lord. Bakit? Si Lord na nagbibigay ng pagmamahal sa atin at kaya nagkakaroon tayo ng pagmamahal sa ating kapwa. Bakit? Naranasan natin kasi yung pagmamahal ni Lord at yung pagpapatawad ng ating Panginoon. Tayo dito ngayon, tayo ay mananaman. Tayo ay tumigit, tayo ay mananaman. Lord, maraming salamat. Dahil napakabuti mo kong Diyos. At muli sinasabi mo po sa amin na dapat mahalin namin ang aming mga kapwa. At ang unang kapwa namin, Panginoon, ay ang aming mga magulang, ang aming mga anak, at gayon na rin ang aming mga kapatid. Lalo na yung aming mga kapatid sa Panginoon. Kasi Lord, ikaw mismo, nag-set ka ng halimbawa kung ano ibig sabihin ng pagmamahal. Pagmamahal na nanggagaling mo sa iyo. Alam ko lang, Panginoon, na kung hindi dahil sa iyo, hindi namin ito may papasa sa aming mga kapatid. Salamat, Panginoon, dahil ikaw mismo. Hindi ka napapagod na kami mahalin. Bagamat matitigas ang ulo namin, marami kaming mga flaws, maraming mga loophole sa buhay ko namin, pero still, inaabot mo pa rin kami. Binibigyan mo pa rin kami, Panginoon, ng pagkakataon. Kaya hayaan mo, Panginoon, na patuloy gawin din mo namin ito sa aming tama. At sa bagay ito, Panginoon, hayaan mo sa pamamagitan itong awitin na ito. May padama namin sa iyo, aming pagmamahal. May padama din namin sa aming mga kapatid sa pamamagitan ng awitin ito.
kailangan namin magtago sa iyong ilip. Kasi yun lang ang tanging paraan para ang iyong pangalan ay mabigyan mo ng karangalan. May baba kami, may taas ka. Lord, salamat sa umagang ito. Pinakita mo sa amin gaano dapat namin mahalin ang aming kapwa at nagsisimula ito sa loob na aming tahanan. Sa aming magulang, sa aming mga anak, sa aming mga kapatid. Kasi ito lang ang tanging paraan para masabi namin
na meron kaming pagmamahal. Dapat magsimula sa loob ng aming tahanan. Kasi pag magsimula sa aming tahanan, makikita na sa paligid na kami talaga ay inyong mga anak. Kaya hayaan mo Panginoon na matanim ko sa ating isipan, sa aming puso, na ang tanging paraan para maipakita namin na talagang nagmamahal kami sa iyo, yung magbibigay natin ng respeto at pagmamahal sa aming kapwa. Una, ang aming mga magulang, ang aming mga anak, at sa aming mga kapatiran. Isang magpapakita po ng pagmamahal, Panginoon, ay aming panalangin ng bawat isa. Kapatid, sa mga oras ito, maaaring may physical ng karamdaman, ito yung pagkakataon na pwede mo sabihin sa Panginoon. Sabihin mo sa Kanya kung ano yung physical ng karamdaman. Ayaw na Lord na manatili tayo sa anong klase ng karamdaman. Dahil gusto niya gamitin tayo. Gamitin ang ating buhay para sa Kanyang pamamagitan. Kaya sabihin mo sa Kanya, ano man ang yung physical ng karamdaman. Emotionally, may problema ka sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong magulang, sa iyong kapatid, o kung kanino man, sa trabaho, sa eskwela, sa komunidad na ginagalawan natin. Gusto ng Lord, mahalin din natin sila. Dahil kasama sila sa kapwa na sinasabi ng iyong mga salita. Salamat Panginoon, dahil ipapaunawa mo yung patuloy sa amin para hindi namin sasaktan ang sino ng aming kapwa. Hindi kami mag-iisip ng masama sa aming kapwa. Sa mga seko, nahihirapan kami kung gusto mo pa kay Lord. May mga bagay na umahal lang sa iyo. May mga bagay na hindi mo bitawan. In Jesus' name, makalaya ka. Saan mo klase? Mga kasalanan yan. Maaaring sa bisyo, mga bisyo na dapat hindi manatili sa atin. Lalo na itong katawan natin ay templo ng ating Panginoon. Palayain tayo sa anumang klase ng mga bagay na makakasira sa ating physical katawan. In Jesus' name. Financially, hirap ka. Ang sabi ng Panginoon na kahit anak ay hindi niya pagpupulain, hindi niya bubulong. Pinigil mo sa Panginoon, palayain ka sa anumang klase ng sumpa o mga bagay na umagang para makahanap ka ng trabaho o kung meron mga trabaho parang kulang, hindi yung design ng Lord. Bigyan tayo ng Lord ng knowledge of wisdom kung paano tayo magiging good steward doon sa mga pinakilo na resources sa atin ng ating Panginoon. Mapalat tayo dahil meron tayo Diyos ang palaging magsusupply lahat ng ating pangangailangan. Ang kailangan lang natin, lumapit tayo sa source na walang ibang matiyakin kami. Lord, tulungan niyo po kami na tulungan niyo po ang aming gobyerno. Magmula sa aming presidente ka sa pinakamababang na lulukulan. Nagampanan nila yung pinatungkulin na may takot sa iyo. Lokal man o national. Magkaroon silang pananatakot sa iyo para lahat ng kanyang gagawin isipin ay dahil sa pagmamahal sa kapwa. Hindi yung pang sarili nila na kapakanan, kundi kapakanan ng bawat isa. Magkaroon sila ng pananatakot sa iyo. Kaya rin po, militaryo, mga kapulisan, maging united sila, manatili sila kung anong sinasabi ng saling oras. Manatili sila sa tama, gawin nila yung tama, at huwag nilang abusuin yung posisyon na pinagagawin ko sa kanila. Lord, pagpasok namin sa isang linggo sa trabaho, sa eskwela, o kung saan dami mo kami dadalhin, kung isang linggo na ito, kinukomit mo namin sa iyo. Ikaw po Panginoon, magmula magagay po sa amin. Tuloy na makikita namin pagmamahal namin sa aming kapwa, sa sinong tao na aming mga kasalamuha sa isang linggo ito. Mataas, malwalhati yung pangalan sa pamamagitan mo ng buhay ng bawat isa. Muli Panginoon, pagpalain mo ba sa Israel? Dahil ikaw mismo nagsabi, ang sino magpala sa Israel ay yung magpapalain. Kaya sa bagay ko Panginoon, aalis kami sa bahay sa bahay ito. May mga gagawin pa bawat sa o maaalisan ko ng bawat isa na ipapakita namin Panginoon sa sino na nakasaluwa namin na meron kami isang Diyos na nagmamahal sa amin at ang pagmamahal nito ang namagbubunsan sa amin para mahalin din po namin ang lahat ng tao
ng Espiritu Santo, ang lahat ng anak ng Diyos ay nagsabi ng lalakas na Amen. By the way, welcome po natin si